'Di ba? Ngayon kung Opo. naka-transparent nga naman madaling makita 'no, and Mm. honestly 'no, as someone na naka-try ng mag-bag inspection ano, eh, malaking tulong po 'yun dahil nga Hmm. ang hirap mong mag-bag inspection lalo kung estudyante alam mo 'yun, yung aral na aral 'no, ang dami mong dalang gamit niyan, meron po yan Dami. dalang backpack, may secondary bag pa yan, at meron Daming pa po libro yan niyan. dalang baunan. Hmm. Actually guys, magandang idea siya kasi nga ano, pabor po yun sa school, madali nga makikita din naman. Pero Oo. pagdating sa mga learners ano, lalo pa sa mga dalaga at binata ano, Okay, hello sa inyo mga ka-stories. Welcome back sa isa naman na random reaction dito sa ating mga stories. Para sa mga no, at bago tayo magsimula, no, may papakita ako sa inyo. Yung medyo naging memes na siya. Okay, ito. Ano to? Okay, sabi niya dito, no? So, according dito, ito. Sabi niya, ito yung galing sa mga random post sa internet. Ito galing taga Benny Clark na. Sabi niya, new uniform daw. Sabi ng principal, ito, transparent. Ano meron? Ito yung paglalaki, ito naman yung pambabae. Hindi lang transparent bag, pati transparent na uniform. At marami na, mostly sa mga nakikita ko, ito yung sample, ito yung babae yan. Ito yung, basta ito yung ganyan yung babae. Ang tanong ko lang dito, no, anong talagang kitang-kita mo, pati kaluluwa mo, men. Huwag niyo sarisohin. This is lang yan. Okay? So, iba talaga yung mga Pilipino, no? Lahat na lang, pati na lang yung mga uniform, talagang transparent. Kitang-kita mo, pati kaluluwa mo. Okay, pero on the serious, hindi totoo yan. Okay, napaka-OA na yan. Pag ever nagkataon ng ganyan, OA na yan. Hindi ako pa. Okay, so, okay, let's proceed tayo mga stories ito. Mga stories, no? Hello. Ayun, mga stories, ngayon tatalakayin natin ito yung transparent school bags, no? Since yung, yung tinalakay natin yung transparent uniform, ngayon nagiging related itong transparent bag na yan. So, talakayin natin no, mga stories. So, open natin. Ayun. Ito. Simulan sa paggamitin ng transparent bag sa mga estudyante sa ilang paaralan sa bansa. Suportado naman ito ng ilang magulang para kita agad kung anong bitbit na gamit ng mga mag-aaral. Sa frontline ng balitang niyang, si Mobile Journal, Ria Carlos. Pinaiigting ang seguridad sa mga eskwelahan, kabilang na nga sa hakbang yan ay ang mandatory bag inspection. Si General Mariano Alvarez Cavite, sinusulong na ang pamamahagi ng 27,000 transparent bags. Para yan sa mga mag-aaral mula grade Okay. 2 hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan. Habang sa Tacloban naman, higit 1,600 na mga estudyante ang nakatanggap ng transparent bags sa San Jose National High School. Sa lahat ng senior high school sa St. John Paul II College of Davao, ipatutupad na ang paggamit ng transparent bag sa September 16. Dahil dyan, may mga magulang na bumili ng mga transparent bag. Pabor din sila dyan. Oh, paporman. Para alam kung anong nasa sulod ba. Hindi na sila makadala ng yung mga pangbatil. Teka lang. Okay, sige. That's a very, okay. Naiintindihan ko naman na ilalagay yung transparent bag. Pero may concern ako dito eh. Unang-una, medyo okay naman sana. Pero pag sa mga, alam ba, teenagers, sa mga, merong, kailangan ng private things, no? Like yung, let's say, paano ko sabihin to? Yun, I think yung mga napkins, yung mga liners, ganyan, P-liners, di ba? Alam niyo na, hindi ko pwedeng sabihin. Medyo concern ako doon. Hindi naman sa hindi naman ako sa OA ako o parang ang concern kasi dito yung medyo privacy kasi lantaran eh. Lalo na pag sa public places. Alam mo yung pag, papasok ka, tapos pupunta ka sa, pupunta sa, let's say yung sa mga jeep, sa mga bus, hindi may iwasan yan eh. May mga usisero, andyan eh. May mga mapapasa, especially sa mga manyakis. Alam yun, may mga taong ganyan. Okay? Hindi natin maiwasan yon. Okay? So, yan yung concern ko doon. At saka yung yung medyo hindi pwedeng makita na ng ibang na in public, no? Tapos makikita transparent.
Well, yan lang yung yung concern ko dito. Wala problema sa sa yung transparent bank. Pero ang concern ko lang dito yung mga things na di makita. Even yung mga baunan nila, transparent na rin. I think no, di ba? Wala, hindi naman ata kasama, pero Siguro for safety purposes, para makita yung loob ng laman. Dito sa Baclaran, marami na raw ang umu-order sa kanila ng transparent bags. Nung mga kumuha ng mga school. Tapos pag-nigil na sa mga bata. Kasi mag-order sila kung ano, pero 1 to 1 to ganun. Madami. Kasi marami to design. Sa briefing naman kanina sa Philippine National Police, suportado nila ang hakbang sa pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan. Kudos sa ating pong guro na nag-check ng ng mga kagamitan, kaya po nakita ito. Ito po lahat lalabas dito. Privacy sa belongings mo. Are we now allowed to check all the belongings? The Philippine National Yun nga Police is always ready to participate in any consultation or any para po mapag-introduce tayo ng mga interventions which will help in curbing ito pong nangyayaring violence po sa atin ngayon. Nagbabalita mula sa okay, so yun nga yung concern ko dun eh. Pero anyway, punta tayo next post tayo kay Teacher Wing, no. Mayroon kasi sa loobin tungkol sa transparent bank. Ito mga stories, no. Ito papanoorin natin. Yung galing ito kay Teacher Wing to. So, may saloobin siya doon sa sa mga concern about sa transparent bag, no. So, panoorin natin. Oops, sorry. Ito nga ba ang isang Ulitin. transparent bag? Ito nga ba ang isang solusyon para maiwasan yung mga nangyayaring karahasan? Para saan yung transparent bag? Of course, para madaling makita yung laman ng bag. Kasi syempre, isan ba po ba tinatago yung mga hindi po dapat dalhin? Di syempre doon sa bag nila. Diba? Ngayon, kung naka-transparent nga naman, madaling makita. And honestly, as someone na try ng mag-bag inspection, malaking tulong po yun. Dahil nga, ang hirap mo mag-bag inspection, lalo kung yung estudyante, alam mo yun, yung aral na aral, at dahil kung dalang gamit niya, meron po yan dalang backpack, may secondary bag pa yan, at meron pa po yan dalang baunan. Actually guys, magandang idea siya kasi nga pabor po yun sa school, madali nga makikita yung laman. Pero pagdating sa mga learners, lalo pa sa mga dalaga at binata, medyo hindi pabor yan kasi nga alam mo na yun, mabubulgar po ang laman ng bag, at meron po silang mga personal na gamit, na hindi na po nila maitatago, Kasi syempre, di ba? Yun nga yung ko eh. Yan yung iniisip ko eh. Yun yung personal belongings nila na na concern ko dito eh. Pero kasi yan eh. Well, kung ano yung patakaran kailangan natin masunod eh. Ang problema kasi dito yung personal belongings na let's say yung mga hindi dapat makita, especially hindi lang sa mag-aaral pati yan sa ibang tao. Yun yung gusto ko na concern ko dito. Pagkadalagat binata meron talaga silang mga gamit na ayaw nilang ipakita sa padlaw. Halimbawa, sanitary napkin. Ako, nung high school ako, ayaw namin papakita na meron kaming biniling sanitary napkin. Oo. Minsan kasi kapag kaganyan, tinutukso. Diba? That's why. Nakikita ko disadvantage nun. Pangalawang That's why, yan yung kasi yung concern ko dito. Pwede siya pwede siya ma-beword doon. Asar-asa, tutuksoan na naman yan. Minsan kasi, ito. Baka may makita na parang may red na Yan yung kasi concern ko dito. Kasi pwede siya matukso, ganito. Diba? Yan yung nakakatakot dito eh. Yung problema dito, Kaya yung kasabayan ko noon talagang secure na secure yung nila yung mga gamit nila yung mga panahon namin. Secure na secure eh. Pero oh my goodness. Pag nangyari kawawa dito. Mabibiword to. disadvantage ng pagpapagamit ng transparent bag, hindi po kasi yung ganun katibay. Oo nga. Ayan. Hindi po yung masira, makakailang bili kaya yung Ayun, about sa yung sa transparent. Gawang plastic eh, 'di ba? Hindi katulad yung mga yung ibang bag, yung mga let's say yung mga leathers, yung mga gawa sa denim, yung mga pantalon, yung mga ganyan, yung matitibay talaga, yung mga pangmatagalan. Pero yung plastic, nako, madaling masira yan for sure. At saka mumurahin. Sorry pero yung ganyan, mumurahin na yan eh. Madaling masira yan. Minsan nga napupunit yan eh, napapansin mo yung mga tahi. Yung tahi na yon.
ano yun, napupunit yun. Napapansin ko yan. Sa katagalan, hindi siya pamatagalan. Diba? Magulang. Kasi guys, kung hindi nyo natatanong, nauso po kasi nung araw yung transparent bag. Oo. Nauso po yan, Nakatry po akong gumamit ng transparent bag. At nung time na yon shoulder bag lang yung gamit ko at puro kaartihan lang ang laman, nasira pa. What more? Yun that's my point, no? Yan kasi yung concept dito, hindi siya pamatagalan. Ang dating sa akin, nagiging disposable. Ay, naku, sayang yun, men. Kung laman yan yung mga notebook, diba? Oo. Ngayon, kung ako tatanungin, ano ba magandang solusyon? Tanungin niyo ako. Charot. Ayan. So, of course, maganda yung idea ng transparent bag. Okay? Pero syempre, meron din po yung disadvantage. Pero kung ako naman tatanungin niyo, guys, ito po yung suggestion ko. Hindi naman ibig sabihin ay susundin. Okay? Ang una kasi, dapat kasi, ma-prevent yung ganitong pangyayari, Actually, guys, dun sa mga nangyari before, meron kasi siyang pinag-ugatan. Hindi naman po biglang ginawa ng bata dahil napagtripan niya, Meron siyang ugot. Okay? So, ibig sabihin po, dapat talaga, binibisit. Minsan nga, yung sa transparent, may nakikita ako gumagamit sila ng transparent. Yung nga lang, nung panahon na, let's say, 2000s, mga 2000s, 2010s, 2000s, pag gumamit ka ng transparent, tapos nakita yung let's say, yung cellphone mo nasa bag, talamak yan, makikita at minsan ilalaslas, kakukunin yan, di ba? Minsan nakakuha yan ng mga cellphone yan. Noon pa yan, noon pa, di ba? Minsan maging talamak yan na nakawan ng cellphone noon pa. Kaya minsan pag transparent yung bag mo, tapos nakita yung yung mga snatcher o minsan minsan sisirain, may tayong ganito. Oh, yan Nokia yung time na yun, nung Nokia 8850 yung nasa loob. Tapos ninakawan pa dahil sa kita transparent, men. Nakikita ko dun especially sa sa mga EDSA. Kinakamusta ang mga bata. At napakahalaga po na pag ang isang bata ay nagsabi sa teacher, bigyang pansin talaga. Halimbawa, yung bata, nagkwento siya na siya na-bully nung kaklase niya, Kailangan si teacher, si class advisor, yung report na yun, hindi niya baliwalain, Tama. Actually, dapat nga po yan, hindi po nire-resolve ni advisor sa end niya lang. Kasi kung bullying po ang tanong kasi dyan, pag if ever na B-word yun, ang tanong, nare-resolve ba yan? Kasi papatawag, minsan konsentidor din yung mga magulang yung nambubuli, nabibiword meron po kasi process kapag bullying. Kaya kasi meron nga tayong anti-bullying act, Actually, meron dapat ang school, na anti-bullying committee. So, dumadaan po sa proseso yan, Kaya dapat po, kapag meron pong report na ganyan, hindi po natin binabaliwala, Kasi pag binaliwala po natin yan at nakita nung bata na wala naman pala siyang maaasahan sa inyo, maaari nyo na mag-rason kung bakit makaisip siya ng hindi maganda, di ba? Hindi naman sa kinukonsente ko yung bata, pero kung mafe-feel niya kasi na parang wala naman siyang kakapet, wala naman nangyayari, di ba? Di ako nang gagawa ng action. So, mapipigilan natin yan, kung alam natin yung nangyayari sa mga estudyante. Kapag nagsabi sila, i-accommodate po natin. Yun yung isa sa magandang solusyon para maiwasan yung ganyan. Kaya ang pinakamaganda dito, guys, mag-hire po tayo ng mga guidance counselor, madami. Kailangan masunod yung ratio ng student to guidance counselor, Kasi nga, yung namin, isa lang yung guidance counselor, Isa lang. Dati pa lang siyang teacher, oh my goodness. Tapos, senior citizen pa yun. Hindi ko alam, ano ba yung, nun. Di siya psychiatrist, dati siyang teacher, merong mga school, wala namang guidance counselor, mga advocate lang, Parang dinesignate lang doon, di ba? Meron pong mga school na walang guidance counselor at kung meron man, ilang piraso, isa. Tapos ang dami-dami bata. So, isa yan sa dapat, pagtuunan ng pansin, Pangalawa, paigtingin ng security. Kailangan po talaga, meron po tayong gwaldya at hindi lang po isang piraso. So, dami po ng bata na yan, Kasi, syempre, halimbawa, yung bata hindi naman nagkwento kay teacher, Hindi naman siya nagsabi, di ba? So, hindi namin malalaman. Minsan, merong hindi nagre-report, di ba? So, ang isa pang solusyon dyan, dapat pinaigting yung security ng school. Yun nga lang, ang hindi ko mawari, paano? Actually, guys, kung araw kasi magbabag inspection sa dami ng estudyante,
ubos ang oras sa first period. Oo. Kasi nga, diba, Mas gustuin ko pa yung yung parang x-ray yung di ba? Yung katulad sa LRT. Pero malaki yung yun, malaki. Tao dito, kailangan pang i-invest yun. Laki nun. Pero kailangan pa ba? Medyo mahirap yun. X-ray, yung x-ray tinutukoy ko, mahirap yun. iisa-isahin mo yung bag. Talagang makakaubos ng oras yan. Totoo. Lalo na pag isang yung gwardiya lang, dapat nga kahit 2, 3, 'di ba? Kasi yan, maramihan yan, mga bata kasi yun, 'di ba? Minsan nga aabutin pa na ng flag ceremony yan, 'di ba? So ngayon kailangan po may makaisip ng mechanism kung paano siya gagawin ng matiwasay na hindi masasayang yung oras. Kasi honestly, kapag ka nag-bag inspection, ang haba po ng pila niya. Totoo. Mag-umpisa na ko yung bata ipapasok ng alas 6 kung alas 7 yung klase niya. May mga bata na alas 7 ang klase niya, alas 7 rin, nasa gate. O, mag-inspection pa, pipila pa yan. Malilate na yung bata. Nawala na sa kanya yung ilang minuto, minsan 30 minutes bago makapasok, di ba? Kasi sa totoo lang, doon lang talaga natin ma-filter yun mabitbit ng bata sa pagpasok ng gate. Kasi pag naipasok na yan, kaya nang itago yan sa laki ba naman ng paral, itatago na nila yan, di ba? Ngayon, ang problema, ang hirap ng gawin. Kaya kailangan makaisip ng mechanism kung paano siya gagawin ng matiwasay. Ngayon, kung sino ang mag-iisip doon, hindi ko po alam kasi wala po ko alam sa ganyan talaga, honestly. Yun naman po yung suggestion ko lang. Kasi of course, merong mas knowledgeable sa akin when it comes to that. So yun lang naman yung mga naiisip ko, Ikaw, ano suggestion? So, yun lang yung ating yun yung kanyang video Ngayon, data ako na tayo sa aking opinion ko dito. Okay? So, una na natin ito yung natin yung pinaka-obvious na dito Na una yung bakit nila gusto yung transparent bag. Well, logical speaking yung at saka intention kapag kita yung loob mas madali ang inspection at mas mahirap makapasok ng bawal. At sa isang mundo na may nangyayaring karahasan, natural lang nakakapit tayo sa kahit anong visible na solusyon. Pero ang tanong ko dito, effective ba siya? O effective lang siya tingnan? Di ba? Pangalawa yung pros, Minin natin, yes, may pros talaga. Mas madali yung... may pros and cons yan pero unahin natin yung pros, Well, alamin natin may mga madali talagang makita yung mga bags, bag check, kita yung laman. Kahit ganyan yung mali lang yan Parang ganyan yung mali lang yan ito. Yan. Kita naman yan At saka may deterrence effect kung alam mong kita, baka hindi mo na subukan. Mas mabilis yung mas patan yung mga kung may dalang matalim, let's say mga bote, at kung ano-anong mga hindi dapat. Okay? At nagagets ko yung bakit may mga magulang na pabor at safety and priority. Pero ito yung cons ko dito, mga stories. Medyo hindi ito small issue ito, Medyo, okay, malaki ito. Unang-una, yung privacy. Katulad yung sinabi ko, yung privacy ng bata. Totoo yan. Okay? Lalo na pag ikaw ay, alam ba, papasok ka, lalo sa mga jeepney, yung nakadala, kitang-kita mo yung, yung mga gamit mo. Hindi lang yung mga yung kapwa yung kaklase niya, pati sa ibang tao. Especially me o yung ibang Kasi tama si dito at rin din yun din yung kami agree ako dito at ni Mang dito may mga personal na gamit ng estudyante lalo na sa mga dalagita. Yan yung concern ko doon na hindi dapat public display. Okay? Sanitary napkins yan sinabi ko doon. Personal hygiene, okay? Items, medical, meds, even simple na bagay na pwedeng pagtripan. Alam mo yon? At saka, buti hindi nangyayari yung sa mga ko. Kasi pag nagkataon, madali yung mabibiword yun. Kasi, talamak talaga ang mga B-word na yung, kasi anarchy of grace yung nangyari sa akin, di ba? Talagang pwede pagtibat. Ang masakit kasi dito, Masters, hindi lang to hiya. Pwede itong magamit sa pang-BB-word, di ba? Kung ang goal mo ay safety kasi, Masters, pero binubuksan mo naman ang pinto ng panibagong pangasa at saka stigma. Yun yung dito. Yun yung tutol ako dun sa ganyan, Kaya doon ako nagkakaroon ng problema. Yung sa letter B naman yung
yung cost at tibay, yung efficiency, at yung totoo lang pabigat, no? If ever required to, sinong bibili? Yung magulang, no ba? If ever required to. At based sa experience na nakakarami, no, ang transparent box, mapunit yun. Madaling mapunit, madaling masira. Plastic, di ba? Ang gawang plastic. At saka yung tahi, madaling masisira yun, di ba? Kaya, madaling, even then, madaling madilaw, di ba? Madidilaw yun, okay? So, imbis na one-time solution yan, nagiging repeated expense, no? Kung may namimigay man, no? Okay, sige, namimigay. Pero hanggang kailan? Pag kailan? Pag nasira, may pamalit ba? Di ba? Yun yung, isa sa mga concern doon. Ito naman, yung security threat, yung security threat risk, no? Ito yung pinaka-frank speaking ko dito. Pwedeng magbuka lang itong secure, no? Pero hindi talaga kasi kung may taong determinado nito. Maraming paraan, no? Let's say, bulsa, waist, lunchbox, no? Jacket, o pakiusap sa iba, di ba, no? Ang transparent bag, hindi siya magic shield, di ba? Ito yung parang, medyo mayroong risk dito sa mga ganitong security tad, di ba? Ito naman, yung pangapat, yung point na ni Mang Weng na dapat talaga pakinggan dito. Ito yung mas matino dito. Ang karahasan sa school, madalas may pinag-uugatan. Okay? B-word, mental health, family issues, social pressures, isolations, no? Kung ang solusyon mo ay bag, no? Ang tinatamaan mo lang ay symptom, hindi yung cause. Okay? Pero at saka, Masters, tama rin yung sinabi yan na dapat seryosohin ang mga reports ng mga bata, no? At dapat may sistema yung B-word case na hindi usapan lang ganito, ganyan, di ba? Dapat, at saka dapat palakasin yung mga guidance counseling. Di ba? Kaya napapansin ko yung minsan mga guidance kasi isang tao lang. Isang tao, kahit minsan wala, optional lang naman yan. Dapat merong guidance counseling yan. Hindi lang, dapat dalawa o tatlo, di ba? Kailangan, kasi totoo lang, kulang talaga Yan talaga. Di ba? At dito ako malinaw, Masters, kung sa madali pang bumili ng 27,000 bags kaysa na mag-hire ng tamang bilang ng guidance counselors, may mas mali yung priority, okay? Panglima, ito naman, so ang practical ng gitnang solution dito? Hindi ako against sa safety dito. Masters, for your information, unang hindi ako against sa safety dito. Against ako sa sablay na implementation. Kung ipupush talaga to, mga stories, dapat meron tayong conditions. Yung optional o pace pilot, okay? Hindi biglaan sa pilitan ng lahat na yan. At saka yung privacy pouch, no? Sa loob, yung opaque na lagayan para sa mga personal items, no? At saka dapat provided ng school/LGU, no? Hindi dapat ipapasok sa mga magulang na yun, lalo na sa mga public schools, di ba? At saka hindi dapat i-replace nito ng safety measures, no? Kasi if ever na control entity, training security, random checks na may ayos na pila, no? At may threat assessment process dyan. Kailangan natin ng safety measures po dito. Kasi mga stories, kung ang resulta kasi dito, mahabang pila, late sa klase, tinutukso ng mga bata, tapos ang balak gumawa ng masama, nakakapuslit pa rin, di wala rin. Talo-talo tayo dito. So, ito ang uling ko dito, Masters. Ang transparent kasi, Masters, ay transparent bag, no? Na pwedeng makatulong, yes, nakakatulong yan, pero hindi siya solusyon, no? Well, tool lang siya doon. Ang weak tool talaga yan, yung kung wala kang kasamang sistema. Ang real solution kasi ko dito, mga stories, yung guidance, early intervention, anti-B-word na may ngipin, no? At may security na na hindi nakakaya sa oral sa pag-aaral. If ever kung safety ang pinag-uusapan dito, dapat balance, okay? Protection without humiliation, disiplina without public shaming. Okay? So, mga stories, kayo, ano masasabi nyo dito? Pabayag ba kayo
sa transparent bag kung may privacy pouch o at libre ito sa lahat. At para sa inyo mga stories, ano ang dapat unahin dito sa school natin? Transparent bags ba? O yung dagdag guidance counselors at anti-B-word system? Comment down below at pagbabasahin natin yan. Kung gusto niyo mga ganitong opinionated logical practice, state to report, commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. Kung may bakal sa inyo po sa Jamie Gcash Maya sa pin comment sa baba para sa ma-upgrade ko sa PC at video ka para sa aking channel. Maraming salamat sa suporta ninyo. As always, mga stars, thank you and have a great day, stars. Bye!